Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Shoutout tayo, saglit lang ha, para mapagbigyan yung mga kababayan natin. Sir Michael ng Lipa, hello, shoutout po. Sir Arnold Vitales, hello. Ha? Sir Drew Cruz, hello, shoutout po. Salamat Sir Drew Cruz. Sir David Paul Baluyot, hello. I'm so sorry. Nababasa ko naman po yung mga ano nyo. Ah, nababasa ko naman yung mga PM nyo. Hindi ko lang naalala yung iba. Ma'am Cherry Ann Bandada, hello. Hello, Sir Ezekiel Yeshua. Hello. Mhm. Sir Ma'am Sarah Joyce Malundas, hello po. Uh, Sino pa ba? Si Sir James. Uh, Sino pa bang babatiin natin? Ma'am Edna Gumtang, hello. Shout out po. Shout out. Meron pa bang ibang nagpa ano sa akin eh? Sir Mark Cruz, Ben Magbanwa, hello. Sir Liza Markey, hello. Sir Liza Markey. Sir Hadoken. Sir Hadoken, nagti-3D print din si Sir Hadoken. Tapos si Ma'am Jocelyn Caster. May mga nagpapa ano sa akin eh, nagpapa shoutout eh. Sino pa ba 'yon? Sorry ngayon ko lang pagbigil lang po natin. Mhm. Si Sir CY Onivid, siguro Divino to, no? Pa-shoutout Onivid. Siguro Divino ang name mo, sir, no? Tapos si Sir Joshua Esporsado Polpog, hello. Shoutout. Mhm. Sir Danilo Manahan, hello. Sino pa ba? May nakalimutan ba ako? Wala na, no? Tama ba? Ito si Sir Jim Palma, hello. Art Gonzales po, sir, from Chicago. Nako, 3 minutes na. Maglalagay na lang skip button ha. Sir J, hello. Mhm. Sino pa ba? Sir Christopher Nonaliada, hello. Mag 18th birthday daw. Yung anak niya na si Chris Kenji ba? 18th birthday niya daw. Tapos yung wife niya si Ma'am Maria Jonalyn Nonaliada. Tapos dalawang anak niya si Chris Jelin at si Christopher Gio. Hello, salamat sa inyo. Tapos si Sir Nathaniel Parenas. Last na lang ito. Ay, hindi pa pala, meron pa. Shout out sa ano. Ay, hiningi address ko para sa sweets. And delicacy. Sige, sir. Si Ma'am si Ma'am Rinilyn May Fernandez ng London. Ma'am May ng London. Hello, kamusta ka dyan, ma'am? Ma'am Sally Canceran. Ang dami! Anyway, so yun muna ano. I'm so sorry. Medyo lalagyan na lang ng skip dyan sa baba. Anyway, pagpatuloy tayo sa ating pag-uusapan. Meron dito akong na nabasa. Ano ko lang, pagtatanggol ko naman si Sir Norman Mangusin. Baka sabihin, lagi nating lagi nating inaaway si Sir Norman Mangusin, 'di ba? Meron ditong post kasi si Sir Fuji News. Nasaan na 'yon? Ay, binura na ni Fuji News. Ito, hindi pala, sorry. Ito,
Pagtatanggol ko lang ng konti si Sir Norman Mangusin. Kasi dito, may nakalagay dito na napicturan daw siya sa Tiplex. Sabi ganoon dito sa post. Earlier today, at approximately 6 a.m., at kilometer 134 northbound along Tiplex, Norman was heard shouting, "Hoy kayo mga putang ina nyo, tigilan nyo pagbibidyo." Pagkatapos nito, agad siyang umalis sa lugar at sumakay sa isang puting Toyota Previa. At makalipas ng ilang sandali, ay umalis na rin ang kasunod na convoy ng itim niyang van. So hindi siya doon sa E150 nakasakay. Sa akin naman, baka naman pwede natin bigyan ng space yung tao. 'Di ba? In, sa bagay I don't know, pero oo nga naman, yung pagmumura niya dito, nakakaanoy nga naman 'yan, no? Bagamat siya rin naman ang may kasalanan kung ba't siya napunta sa ano na 'yan, pero siguro pwede yung update na lang, pero ganito. Nakakaanoy nga naman to, no? 'Di ba? Pero well, buhay celebrity yan eh. Mga Hollywood stars nga, ganyan din, di ba? Mga paparazzi. Pero sa akin, medyo siguro pwede naman bigyan ng konting pahinga muna. Pero kung gusto nyo, di pagpatuloy nyo. Anyway, so ito mga updates tayo, no? As of today, pati pala Facebook ni Sir Norman Mangusin na wala na rin daw. Di ba? Sabi na nag-comment paano pa tayo ma-update niyan? Yung Facebook ni Sir Norman Mangusin wala na rin. Oh! Ayan yung YouTube na lang ang natitira. Pero yung YouTube may tinake down na nga hinihintay na lang yung pag-close ng channel eventually. Kasi na-penetrate na ng ng government of the Philippines. No? Anyway, ano ba yung mga update dito kay Sir Norman Mangusin? Si Sarmani, kulaong na rin daw ang tawag no? Tingnan nyo. Pag hindi pa siya nadala, saka natin kumprontahin si Kulaong. Kulaong na rin ang tawag no? Islang sa Pero sa pagkakaalam ko, tuloy yung kaso Sa pagkakaalam ko mga men, tuloy ang kaso. Kasi nga, during live ni Sir MG, parang naisabi yata ni Sir Macmac Pablo na nakagawa na siya ng affidavit regarding dun sa kaso. Kasi siya yung nag-record nung 'di ba, nung yung nasa kulungan siya, yung sinasabi niya yung part na na may utang sa kanya si Sir Manny Pacquiao. Ito mas lalo kong naintindihan nung napanood ko panoorin niyo yung vlog ni Sir MG kahapon Ito, wait lang. Speaking of Sir MG, marami ako nakikitang page na tinitira na siya personally. No? Parang ang sinasabi yata doon sa page ano ba 'yon? Matinong tao ba ito si Makagago? Parang ganon. Sa akin kasi, yung mga ganon, okay, sige, gawin nyo yon no? Kalayaan naman ng bawat isa na gawin yun Pero, sa tingin nyo ba, maapektuhan yung pagkakaso kay FLM nun? Hindi. Ang iniisip kasi nung iba, kapag sinira si MG, automatic magpupuntahan kay FLM lahat ng tao. Hindi. Kayo ba? Let's say halimbawa ganito, no? Yung mga supporter ni MG, may nanonood sa akin, supporter ni MG. Sa di malamang dahilan, halimbawa lang naman 'di ba, supporter kayo ni MG. Paano pag nalaman nyo si Sir MG may ginawa palang heinous crime? Let's say halimbawa, o nag-human traffic din, for example. Kayo ba as fan ni Sir MG, syempre magagalit kayo. Or halimbawa nambudol si Makagago ng ng mga tao, 'di ba? For example. Kasi 'yun ang ayaw nyo kay FLM
Kasi yun ang kumalat na issue kay FLM na yun nga, allegedly, di umano, allegedly, na nambudol siya ng mga OFW. 'Di ba? Paano kung halimbawa nalaman nyo ngayon na ginawa din ni Sir MG yun? Ang tanong ko ganito, syempre magagalit kayo, no? Kasi yun ang inayawan nyo kay FLM eh. Ay putang ina, si Makagago din pala, budol din pala ng OFW. Automatic ba na shift kayo, lilipat kayo kay FLM? Hindi, di ba? Kasi ang inayawan nyo dun yung gawain eh, hindi naman yung tao eh. Wala kayong, I mean, walang bearing yun. Kaya yung mga naglilitawan na ano, na marami nagpapasa sa akin eh, na yung Marinduque din yata yung ano, correct me if I'm wrong, yung Marinduque yata din yung nag-publish nun eh, na para bang ang dating eh, kini-question yung pagkatao ni MG, yung matinong tao ba ito? Tapos do sa comment section, may nagpo-post do ng mga old diss track ni MG, yung pagmumura kay Maxine Magalona, etc. Sa akin naman, walang bearing yun eh. Let's say sabihin natin totoo lahat yun ano, isang walang hiyang tao si MG, isa rin budol. Don't expect na ang mamahalin ng tao sa FLM. Huwag kayo mag-expect ng ganun. Pwede no, pwedeng makadagit kayo ng supporter, yung mga taong mga walang alam talaga dito. 'Di ba? Yun pwede. Pero yung mga dating supporter ni MG, tapos ganun yung mangyayari. Huwag niyo i-expect na dahil doon lilipat kay FLM. Hindi ko nakikita 'yon. Anyway, pagpatuloy natin ano sa mga updates, sa mga breaking news na nandito. Si ano pala sila Sir Lacanilao, nagsampa ng kaso, boy. Naku, yari. 'Di ba? Wala na rin yung messenger ni Sir Norman Mangusin, oh. Dinown na rin. Ito yung dito tayo sa may mga updates, no. Shinare ko para hindi mawala sa ano ko eh. Si Attorney Guanzo, no, sabi ganun dito. Kailangan sa Middle East conflict si Kulaong FLM. Dahil nung gobernador daw siya sa kulungan, isang taas lang ng kamay niya ay titigil na ang riot. Ang kulit din eh. Anyway, dito tayo sa main balita. So ito yon ano. Nako, si Sir Marcos Lacanilao, yari. 'Di ba? At ito hindi lang to unjust vexation, men. Ito nakalagay dito, press release ng NAPOLCOM daw. National Police Commission, NAPOLCOM, Commissioner Rafael Vicente Calinisan personally filed a criminal complaint for unjust vexation and cyber libel in relations to Republic Act 1075 against Norman Mangusin before the Quezon City Hall. Sa Quezon City sila nag-file, no? Today. March 3, 2026. Commissioner Calinisan clarified that filing was made in his personal capacity as responsible public official and Filipino citizen. As part of a broader effort to uphold justice and prevent further victimization. Assistant Secretary Marcos Lacanilao, si ASEC, Chief of the Land Transportation Office of the Philippines, joined Commissioner Calinisan during the filing in show of support. Lacanilao has likewise expressed his intention to file a separate complaint na magpa-file din. No? Huwag nating maliitin ang hakbang na ito, hindi ito simpleng usaping unjust vexation. Ito ay laban para sa mga OFW at karaniwang Pilipino niloko at nawala ng pinaghirapang pera. Ginamit niya ang kanyang impluensya bilang sandata para manira at manamantala. Hindi kami titigil hanggat hindi na ipapakita ang tunay na pananagutan. Actually, ito rin yung dahilan ni Senator Manny Pacquiao, ano? Yan din yung yan din yung dahilan OFW din. May right si Senator Manny Pacquiao na magalit siya dahil nagagamit nga yung name niya sa mga OFW. 'Di ba?
kung mapapanood nyo yung vlog ni Sir MG kahapon ba yon? Basta yung latest vlog niya, no? As of this recording, parang ang reason kay Manny Pacquiao kasi nagagamit siya pang build ng credibility. 'Di ba? Parang ang sinasabi niya doon sa mga katransaksyon niya, si Manny Pacquiao nga may utang nga sa akin eh. Parang yun nga, $30 million ba? Hindi ako familiar or nakalimutan ko na yung exact amount. Pero sa peso 1.7 billion, 'di ba? Yun ang may utang sa kanya. Yung pagkwento kasi niya, sinasabi nung investigative journalist kuno ng Marinduque, biro-biro lang doon. No. Ginagamit ni yun eh, ni Sir Norman Mangusin pang build ng credibility eh. Yung pagkakautang sa kanya di umano ni Manny Pacquiao. Para bang pag narinig yun ng mga OFW, kasi yun ang kinuwento sa kanila eh. Si Boss Mac Pablo during that time OFW siya. Si Sir Nasukir nandun din. I believe si Sir Spencer Lacalle ng Hong Kong nandun ka rin, di ba? Yun kasi yung sinasabi niya para magkaroon siya ng credibility na kahit si Manny Pacquiao may utang sa kanya. Kaya natural lang, hindi yun minor eh. Natural lang na anuhin siya noon, parang kastiguhin siya noon. Kasi nagamit yung name ni Manny Pacquiao eh. Ang dami na kasing naging biro kay Manny Pacquiao. Pero hindi naman ginagamit sa yung pangalan niya. 'Di ba? Ilang beses na ginawang katatawanan si Manny Pacquiao, sinasabihan nga ng bobo yan minsan, 'di ba? Dahil nga, 'di ba, alam naman natin na laki siya na hindi siya nag-aral pero nag-aral na siya ngayon. 'Di ba? Minamaliit nga yan ng mga tao, hindi pumapalag yan eh. Si Manny Pacquiao eh. Sa mga ganyang issue eh. Ngayon lang talaga kasi nagamit yung name niya. Hindi dahil gusto lang sakyan or what, 'di ba? Dito naman kay Sir Ralph Kalinisan at kay Sir Lacanilaw, feeling ko mas mabigat itong kay Sir Lacanilaw eh. Kasi ito direkta talagang pinangalanan ni FLM to, 'di ba? Tapos mga pinagsasabi, ihampas ko sa ulo mo tong plaka, gumagano. Tapos may pinagbibintangan pa ni FLM na sangkot sila Kanilaw yata sa bentahan ng karnap. Naalala niyo 'yon? Saan parang 'di ba nung nakarnap daw di umano yung kotse ni FLM, parang nakinabang daw di umano sila Kanilaw. hanapin niyo yung video na 'yon. Na gano'n, medyo matagal, ilang buwan na rin nakaraan yung time na na-revoke yung license niya sa LTO. Kaya kung kakasuhan, mas mabigat itong nito eh. Mabigat itong mga sinabi niya kay Sir Lacanilaw eh. Kasi yung direktang pinangalanan talaga, Marcos Lacanilaw daw talaga. 'Di ba? Well, tingnan natin kung saan patutungo ito, no? Panoorin nga natin itong video na to. Pakitaas po yung kanang kamay. Sir Rafael Vicente R. Kalinisan. Opo. Okay. Pinanunumpaan niyo po ba itong complaint affidavit na sinasampa niyo for unjust vexation? Opo, ma'am. Itong complaint na to ay laban po kay Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Opo, ma'am. Lahat po ng nakasulat dito sa inyong affidavit ay pawang katotohanan Opo, lamang. ma'am. Wala pong pumilit sa inyo. Wala po. Pinapaalam ko po sa inyo na pag may nakitang kasinungalingan at ito po Perjury. ay katunayan, maaari po kayong makasuhan ng perjury. Opo, ma'am. Okay. Itutuloy po ang kaso. Opo. Okay, ma'am. Salamat po. Salamat po. Una sa lahat, papasalamat ako kay Yusek Marcos Lacanilaw, LTO Chief, dahil sinamahan tayo sa pag-file ngayon. Mamaya may kukwento siya sa inyo tungkol sa pag-file niya. Nako. Pero nag-file tayo today. Yung naalala, 'di ba ang magiging depensa ni FLM diyan? Hindi ko naman pinangalanan 'to eh. 'Di ba? Pero merong isang video kasi, hanapin ko yan, madali lang naman hanapin eh. May isang video kasi na tinutukoy siya 'yon.
Ito yata yun. Wait lang ha. Pakita ko sa inyo kung ano yung video na yun. Wait lang ha, mabagal ang internet natin. Saan na ba yun? Yung... Siya yung tinutukoy eh. Yung hindi niya masabi yung name. Ay, hindi. Ito. Ito. Norman Gambusin. Ito, may nag-comment kasi dito. Kung mababasa niyo yung comment section. Ito. Mababasa niyo yung comment section. Na-mention yung name ni Kalinisan, ni Sir. Alam naman naming takot ka kay Ralph Kalinisan. Huwag ka mag-alala. Kikilitiin ka nun. Ihanda mo katawan lupa mo. Kiliti lang naman, hehe. Yun ang sinabi. So, na-mention yung name ni Sir Ralph Kalinisan dito. Tapos ito, sinagot niya. Oh, nuknukan ng katangahan. Nagpalipad pa ng 125. Akala naman niya, madadala mo ako sa mga ganyan. Syunga. Hindi nasisikat yan. Malabo sa sabaw ng pusit na sumikat pa yan. Ay di pa sikatin nyo. Pero hindi ko pa sisikatin yan. Alam ko naman yun eh. Sasakay kayo sa pangalan ko para sumikat kayo. Well, di kayo sisikat. Nandyan na kayo. Naka-fix na kayo dyan. Hindi nyo kayang abutin ang mga naabot ko. Hindi nyo matatanggap lahat ng recognition na natanggap ko na. Yes. Hindi nyo na rin matitikman yung mga natikman ko na. So ako wala na akong hinahanap sa buhay ko. Ang kailangan ko na lang gawin, yung kumita pa ako, yung buhay na idinudugtong sa akin ng Diyos, pag kumita. At marami pa yan na comment na minimension name ni Sir Ralph Kalinisan na hindi, bagamat hindi niya binabasa, na-establish na si Sir Ralph Kalinisan yung yung tinutukoy niya sa mga comments niya eh. 'Di ba? For example, no, may nag-ano dito. Let's say halimbawa, kay Food Genius, magkaaway kaming dalawa ni Food Genius. Magko-comment kayo dyan sa baba. Oy, anong sinasabi ni Food Genius na ang nakalagay doon sa comment, no? Anong sinasabi ni Food Genius, bungo na supot ka daw. Ako naman magagalit. Hindi ko i-mention yung name ni Food Genius. Pero si Food Genius, hindi ko pala i-mention, yan, yung tinutukoy mo na yan. Ano yan eh? Isa ring duwag yan eh. Magnanakaw nga yan eh. Di ba? May utang nga sa akin na 1 billion yan, binayaran eh. Kahit na hindi ko minention yung name ni Food Genius, nasa question kasi yun eh. Nandun yun eh. At yun yung nangyayari dito, bagamat hindi niya minimension yung name, nakakapagsalita siya ng mga bagay na against dun sa tao. Pero alam lahat na yun yung tinutukoy niya base dun sa comments. Kaya, yun, di ba? Pagpatuloy natin yung video. Mukhang no? Palalim ng palalim yung nangyayari kay Sir Norman Mangusin. Sakit sa ulo niyan, boy. Kinasuhan natin si Norman Mangusin ng unjust vexation at cyber libel in relation to RA 10175. Baka nakakalimutan natin, tinawag niya tayong kung ano-anong pangalan nung tayo nag-iimbestiga. Tinawag niya tayong Kupal. Okay, pal. Tinawag niya tayong shoe fat. Ayan. Wala ba sabihin yun? Bahala na kayo. Edit yun na lang. Which to me is very much uncalled for. We are government officials. We are doing our functions properly, correctly, and rightfully para sa taong bayan. And ito pong mga name calling na ganito is not necessary. Ang dami pa, hindi lang yan. Ang dami pa niyan. We are making Lalo na kay Sir Sir Lacanilaw.
making him accountable for what he has done. Totoo lang, ayaw namin sana mag-file ng ganitong klaseng kaso kasi hindi naman kami thin-skinned. Kumbaga, kaming mga nasa gobyerno, sanay naman kami sa batikos. However, meron pang mas malaking storya dito. Kasi lang, hindi, tsaka isa pa, ang kalimitan kasing pagkakamali nyo, sir, hindi lang naman ito, kayo, yung hindi pagpansin kasi. Kapag hindi kasi, katulad nung sinabi ko nung nakaraan, nung nakaraang mga vlogs ko, pag hindi nyo kasi pinapansin, akala niya okay lang. Hanggang sa palaki na ng palaki yung damage eh. Sometimes kailangan i-stop na talaga. Yung ganun. Kasi kung, yun nga, kadalasan katwira, wala yan, sira ulo yan, huwag niyong pansinin yan, ganyan. Gagawin at gagawin yun eh. At yung paggawa niya na yun, iisipin ng iba, okay lang yun. May gagaya dun. Yun kasi ang dun eh. Ang mas malaking storya dito, yung napakaraming taong in-scam ni Manggusin. Mga OFW na kinuha na niya ng pera. Yung pulis na binabastos niya. Yung isang general, 4 na colonel, at yung buong sangkapulisan. Yung iba pang mga ahensya ng gobyerno, NBI, nasasampalin niya. LTO kasama na, nandito ating LTO chief. Mamaya siya naman na magkukwento sa inyo. So ito, ang bag ko. Personal na ambag ko sa kosa ng hustisya. Personal na ambag ko dun sa mga OFW na naghihirap sa ibang bansa, na nag-iipon ng pera, na pinapadala sa ating mga kababayan, na winalangya ni Norman Manggusin. Siya talaga ang poster boy ng kawalangyaan sa Pilipinas. So we are holding you accountable. At wala kaming pakialam dun sa sabi mong pinatawad mo kami at hindi ka magkakasasama. Bahala sa buhay mo. Pinatawad. Sabay nagpatawad eh, no? We're calling a spade a spade. We're doing our job. We're doing our jobs for the people and we will make you very much accountable, Mr. Manggusin. Sir, valid po yung pagsasampa niyo po dito po sa QC Hall of Justice po ay for side po lamang po ng mga kapulisan po natin. Wala pa yon. Ito pa lang yung, this is the first of many. Ito I'm filing this as on my person. Ito po ay tungkol sa pagtawag niya nga sa akin ng K-PAL at Shupot. Ayan. So, ito po ay para doon. Pero marami pa po siyang haharaping kaso. Siya po ay meron pa kong baril na unregistered. Patay. Siya po ngayon ay may kaso, maaaring kasuhan na ng illegal possession of firearms. Naku. Yung kanya po mga security ay hindi po otorisado. Yung po kanya mga passport at kanya mga birth certificate. Dami, Yan ang hindi naintindihan ng tao. Madami. Hindi lang basta, itong mga unjust vexation kasi na to, mga lang to eh. Ito lang yung way para kahit papaano maging accountable siya. 'Di ba? Pero ang dami. Pinapa-imbestigahan na ho natin along with other agencies. Yung po kanya mga social media na puro kahambugan at kabastusan, pinapa-take down na ho natin sa pamamagitan po ng ibang ahensya ng gobyerno, PNP at ang CICC. Papasalamat din po kami sa kanila. So, yung lahat pong ito ay tulong po ng gobyerno. Ang gobyerno po ay nagtatrabaho para sa tao at papakitaan ho natin na may hustisya sa Pilipinas. Sir, message po sa mga iba pang vlogger na tutulad pa dito kay Manggusin. Huwag na kayong gumaya. Huwag na kayong magsuot ng uniforme. Talagang mangusi na ang tawag, Mangusi na ang tawag, nawala na yung label ng Huwag kayong mangbabastos ng pulis. Huwag kayong mangbabastos ng government official na nagtatrabaho lang. We are here to serve the people. Hindi naman kami thin-skinned eh. Hindi naman kami sensitive. Pero kung nandyan kayo para mambastos, para mangwalang yan ng taong bayan, mangwalang yan ng ordinaryong tao, tapos itong mga taong gobyerno, hahabulin ka, wawalang yain mo rin, ipapakitaan ka namin ng sample ng accountability. Sir, ano po masasabi niyo po na nakapag-fiansa naman po si Manggusin po doon po sa mga kaso na naharap na po ng unjust vexation? That is his right. But we are checking their reports that he used a dubious address. Nako! Patay! We are validating that information na yung address doon na ginamit ay mali. So there are teams right now checking kung ano ba talaga ang nalagay. Patay ka! Ito yung
feeling ko yan yung dahilan kung ba't hindi siya nakapagpiyansa eh. Kasi hindi alam kung anong address, tapos bigla nagkaroon siya ng certificate sa ibang lugar. Ng residency. Di ba? Doon sa address niya at tunay ba talaga siyang nakatira doon. Kung hindi siya nakatira doon at ginamit lang niya para makakawala, ay siya yung mananagot. We are looking into every angle of this case. Hala! Nga ba siya nakatira sa Sheraton? Bakit nga ba? Hotel Saan ba yun. talaga siya nakatira? Nako. Ano ba talaga pangalan niyan? Eh, 3 na yung pangalan na nakikita ko eh. Ilang passport na yung nakita ko. That is not acceptable to us. Ginagawa niyong katatawanan ng Pilipinas. Isipin niyo, this is a national security concern. Oh, totoo naman yun. Akala nyo, ano lang to. Kasi, syempre, dapat yung mga documents na yan, katulad ng mga birth certificate, passport, lalo na yung passport, di ba yan ang inaano mo sa ibang bansa eh. Dapat sacred yan eh. Wala dapat nakakalusot dyan na, na ibang pangalan. Or kaduda-dudang pangalan, di ba? Nanggaling kasi, ito kasi ang masakit doon. Yung kasi, yung pangalan kasi, fake. Pero yung documents, totoo. Inisyo kasi ng gobyerno yung document eh. Yun ang dapat naiintindihan ng mga tao. People with different birth certificates, people with different IDs and passports na ginagamit sa kawalangyaan. So we're looking deeply. This is not just a case of unjust taxation. Totoo, napakitid ng ganung paniniwala na unjust taxation. Correct. It is not. This is the fight of the Filipino. Bilhin mo kung yung mga anak mo araw-araw narinig, nagmumura na lang yung tao sa Facebook tsaka sa YouTube. Isang malaking kalokohan yun. Araw-araw mo narinig na ginagamit yung kanyang clout para manloko ng kapwa Pilipino. Ba't tayo pumapayag doon? Hindi tayo papayag. Hindi to unjust vexation lang at ilalaban namin. Sir, yung about po dun sa sinasabi niyo pong baril at posible po siya makasuhan po ng illegal possession of firearms, saan po Para po nanggaling? mag-install Paano po na-confiscate Pasok na ng po, ating Pure Gold kapulisan? Finance, Yung sinasabi pong baril, represented by yung sinasabi pong baril na Charlie mayroon po May si Ranculio. Pina-check natin yung kanyang mga firearms. Meron siyang isang Glock pistol na expired nung pang 2017, I think. Matagal na expired yung baril na yon. Hindi Saan napunta yon? Yun ang tanong. Dahil kung yun ay halimbawa na ibenta, parang yan may rehistro sa, 'di ba pag sasakyan dapat may trail yun kung sino bagong may-ari. Sana imposible na namang mawala na lang bigla yun, 'di ba? niya nire-renew. At sa ating batas, kapag di mo nire-renew yung mga baril, ikaw ay guilty ng illegal possession of firearms. Nako. Yung kanya mga security kuno na nagtatago na kunwari cook na ngayon, Casper! Casper, the friendly ghost. nagpa-perform ng security functions. Bawal po yun. Hindi ka basta-basta pwede mag-bodyguard o mag-security na kahit na kanino na walang lisensya galing sa Philippine National Police. Nagdi-disguise at cook. So dahil doon, kita-kita. Alam ka namang di namin ko call out yun. Dami mo nang ang niloko. Tapos flex-flex ka pa. Puro ka namang kasinungalingan. So that's why we're putting a stop to it. Bullshit. Hi, magandang umaga. Bakit po ulit tayo nagtunong po ngayon dito sa QC? Nandito kami para suportahan si Vice Chair Ralph Calinisan para dito sa pagsasampa ng kaso dito kay Norman Mangusin alias Francis Leo Marcos. Kami, magsasampa pa rin kami ng kaso sa kanya. In fact, tinatapos ko lang yung detalye ng kaso na papasok na sa cyber libel. Nako, Yung mga pinagagawa niya kasi sa amin, sa aming ahensya, pinagsasabi niya, siguro by this time, dapat itong taong to ay matigil na yung mga pambabastos niya sa lahat ng mga kawani ng gobyerno na nagtatrabaho lang. As yung pagpapile niyo po ng reklamo or kaso ay nakabase pa rin po ba ito o nagtugat po ba ito doon sa nangyari po last year po December? Yes, oo. Yung mga pinost niya ng mga videos again sa aming ahensya, yun ang binubuo namin. Hopefully mabuo namin hanggang bukas ng umaga. Nako, bukas! Makapag-file kami. Nako, yari. Sa license niya, revoke na yung license niya. Pero isa pa yan, marami pa siyang ginawang mga kalokohan na yan. Kasi
na-revoke na yung license niya. Meron akong video na nagmaneho siya. So, doon mo makikita na Ay, naku, idol! ito ang batas, hindi niya nirerespeto ang ahensya ng gobyerno, binabaliwala niya lahat. Kaya ito na siguro yung time, mabuti na lang si Vice Chair na nag-initiate na talaga matigil na ito, butit na huli siya kasi kung hindi, ang dami nitong naloloko. Huwag na nating kalimutan yung mga ginawa niya noon na ang dami niyang mga pinag-i-scam na mga OFW. Hindi pa rin naman siya tumitigil eh. Hanggang ngayon, ganyan pa rin naman siya. Kailan po yun? December. December during Nung hindi, actually, nung pinatawag namin siya, hindi naman siya umattend sa LTO. Kasi palipat-lipat siya eh. Yung mga address niya, hindi, tsaka nakapag-serve na kami nung una sa kanya pero hindi niya, binaliwala niya. Oh, nakapag-serve naman pala. Ang sinasabi, short notice daw. Na-revoke na yon. at the same time, yung ilang kotse po ba ang nasa alarm status? Yung mga sasakyan niya na naka-alarm, yung expedition niya, naka-alarm yon hanggang ngayon. So, ipapacheck ko din na merong mga information na meron din siyang mga sasakyan na nakapangalan sa kanya. Unang-una, yung pangalan niyang Norman Mangusin, yung Francis Leo Marcos, peke. So, kailangan, bakit yun ang nasa mga dokumento? Patay! Check din namin. Check namin. Sinigil doon. Sir, last na lang po ate. Kailan po namin aasahan yung pagsasampa niyo ng kaso? Dito pa rin po ba sa Quezon? Opo. Dito na po. Kung hindi po, mga Thursday or Friday po, pa-file po. Message na lang din. Opo naman. Message na lang po. Message po. Message. Alam nyo, sa totoo lang, yung mga isang magandang to sa mga vlogger, no? Tama yung sabi ni Vice Chair Ralph, wag nyo namang ginagamit lalo na itong pagbablog lalong-lalo na sa mga paninira ng tao, ahensya ng gobyerno, na para lang kayo ay kumita. Kagaya nitong taong to na ginagamit niya sa pang-scam niya. So, maging maging responsable tayo lalo na dun sa pagbablog natin. Anyway, so puntahan nyo na lang yung page nung Napolcom. Actually, matatapos din naman to video. Pero kinat ko na dahil overtime na ako eh. Ayun, So, good luck. Balita ko may tumutulong daw eh. Ayon sa mga post ni Food Genius, may tumutulong daw eh. Well, choice naman nila yun kung tutulungan nila yan. Let's see sa bandang huli mga men. Anyway, yan lang po muna ang ating pag-uusapan. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.